Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Supernova Spartoza, at shoutout po sa iyo Idol Yes Kyler. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at paghihintay sa akin pagbabalik mga idol. Sa pagpapatuloy, hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nakikita niya, napapatanong na lang siya kung anong klaseng nilalang ang nakikita niya ngayon, ayon naman kay Bongde-ala na ito ang isang malaking kilabot sa nakalipas na panahon na kinakalaban ni Chancellor Bongnam sa bilangguan, ang taong ito ay si Elder Hyoyo ng Shaolin, ang dating Merem High Lord, 200 taon na ang nakakalipas. Habang nakatingin si Yuseong dito ay napapatanong na lang siya kung sinong Elder Hyoyo ito, bigla naman nagulat ang grupo ni Yuseong sa mabilis na kilos ni Elder Hyoyo, nagulat ang lahat nang biglang makalapit agad sa kanila si Elder Hyoyo, at hindi na lang sila makapaniwala sa bilis nito. Napapatulala na lang si Bongde-ala dito habang napapangiwi na lang si Yuseong at hindi makapaniwala sa sobrang bilis nito, ayon naman kay Soso na wag nilang hahayaan na mahawakan sila nito. Samantalang makikita natin na papalapit na si Elder Hyoyo at naghahanda ng dakmain ang muka ni Jeum Namgung, subalit hindi peren makagalaw si Jeum Namgung nang makita ang hitsura nito, sapagkat naalala niya na ito ay si Elder De, ang ama ni Pyongwide na umiiyak sa harap niya noon sa mga panahon na namatay si Pyongwide. Mabilis naman kumilo si Bongde-ala na labis na kinagulat naman ni Elder Hyoyo ito, sapagkat hinarang ni Bongde-ala ang sarili niyang mga kamay para lamang mapigilan ang balak na paghigop ni Elder Hyoyo ng kapangyarihan ni Jeum Namgung, kahit na si Jeum Namgung ay nagulat sa ginawang pagligtas sa kanya ni Bongde-ala. Naiinis naman na napapamura na lang si Elder Hyoyo sa ginawa ni Bongde-ala, para sa kanya na isa talagang bastardong bata ito, hanggang sa kusang binitawan na ni Elder Hyoyo ang kamay ni Bongde-ala, at hindi nito tinuloy ang paghigop, na labis naman kinagulat at pinagtaka ni Soso at Ryohecho ito sapagkat bakit hindi hinigop ni Elder Hyoyo at ginamitan ng essence drain si Bongde-ala. Bigla naman pinalitan ni Elder Hyoyo ang porma ng kamay nito, at direkta na lang na sinuntok si Bongde-ala sa tiyan, at sa sobrang lakas nito ay napapasigaw na lang sa sakit si Bongde-ala na halos mawala na ng malay dahil sa suntok na iyon. Habang namimilipit pa sa sakit si Bongde-ala dahil sa natamo niyang suntok sa tiyan ay lumapit naman ng isang taga-shadow hand at nagagalit na tinatanong si Elder Hyoyo kung sino ito, subalit agaran lang na dinakma ni Elder Hyoyo ito sa mukha na labis na kinagulat naman ng taga-shadow hand ito. Hindi na lang makapaniwala si Jeum Namgung sa nasasaksihan niya kung paano ni Elder Hyoyo nahigupin ng lakas ng taga-shadow hand, sa isip-isip ni Jeum Namgung na ganoon sana ang nangyari sa kanya kanina kung hindi siya niligtas ni Bongde-ala. Makikita natin na napapangiting aso na lang si Elder Hyoyo habang unti-unti nang bumabalik ang hitsura nito, sa isip-isip naman ni Yuseong na paanong nagagawa ni Elder Hyoyo na pagalingin ang mga sugat nito ng ganoon lang kabilis, napapatanong na lang siya sa sarili na kung isang immortal ba si Elder Hyoyo. Nakangiti na sinabi ni Elder Hyoyo na humihingi siya ng pasensya kung ito ang nagamitan niya ng essence drain sapagkat masyado lang siya nagmamadali na mapagaling ang natamo niyang pinsala sa pag-atake sa kanya ni Chancellor Bongnam. Hindi na lang makapaniwala ang iba pang miyembro ng Shadow Hand sa mga nasaksihan nila kaya napapatanong na lang ang isa kung anong nangyari, habang ang isa ay napapatawag na lang ng pangalan na Junyu at ang isa naman ay napapamura na lang at sinasabihan si Elder Hyoyo na bastardo. Habang nag-uunat ng katawan ay mapang-asar na sinabi ni Elder Hyoyo na may mga bastardong mga matatanda ang sinubukan siyang pabagsakin at ang akala niya kanina ay katapusan na ng buhay niya, kaya desperado talaga siyang makahanap ng tao na mahahawakan at magamitan ng essence drain para mabuhay kaya pasensya na sa isang taga-shadow hand na ginamitan niya nito, at sana ay maintindihan siya nito kahit na nasa impyerno na ito ngayon. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga sinabi ni Elder Hyoyo, at napapatanong na lang siya sa isip kung ang matanda ba na tinutukoy ni Elder Hyoyo ay si Chancellor Bongnam.
Napansin naman ni Elder Hyoyo na hindi pa rin pala gumagaling ang kaliwang kamay niya na pinutol ni Shadowless Prowler, samantalang habang patuloy pa rin sa pamimilipit sa sakit na natamong suntok si Bongde Ala ay sinabi nito kay Yuseong na natukalasan na niya ang kahinaan ng kalaban, nagtataka naman si Yuseong sa mga sinabi ni Bongde Ala. Samantalang naiirita naman na sinabi ni Elder Hyoyo na paano ng mga ito nasasabing mga shadow hand sila kung may ganitong kaina at kakarumpot na kilang ang mga ito na hindi man lang nagawang mapagaling ang naputol niyang kamay, gaano na ba bumagsak at hamina ang shadow hand na binuo niya mula sa una niyang tinatag ito. Naiinis naman ang isang shadow hand sa mga kalapastanganan na sinasabi sa kanila ni Elder Hyoyo, kaya inutusan niya ang lahat na sagudin at patayin agad ang kalaban ng Murem na nasa harap nila ngayon, kaya makikita natin ang sabay-sabay na pagsugod ng mga shadow hand papunta kay Elder Hyoyo. Gayunpaman ay di nababahala si Elder Hyoyo dito at kinausap nito ang monghe. Sinabi ni Elder Hyoyo na sa mga oras na ito ang mga pinapahalagahan nitong mga shadow hand ay wawasakin na niya ngayon mismo gamit ang mga kamay niya, kaya kung okay lang ba sa monghe na gawin niya ito. Nakangiti naman na sinabi ng monghe gamit ang telepathy na walang problema sa kanya ito at gawin lang ni Elder Hyoyo ang gusto nitong gawin. Ang mga shadow hand na miyembro na nandirito ngayon ay mga naliligaw na sa landas ng kabutihan. Narito sila para magtrabaho at bumawi sa kanilang kalokohan. Dinala lang ang mga ito ng tadhana sa kamay ni Elder Hyoyo. Ngunit sana ay maawa si Elder Hyoyo, kahit papano ay mabilis na ipadala ang mga ito sa nirvana. Napapangiting aso naman si Elder Hyoyo nang marinig ang tugon ng monghe sapagkat wala na siya dapat pang ikabahala sa pagkitol sa mga basurang ito tulad ng ginawa niya kanina. Kaya agaran ng sumugod din si Elder Hyoyo at mabilis na tinusok ang katawan ng isang taga-shadow hand, na bahala naman ang iba nitong kasama nang makita ang nangyari sa isa nilang kasamahan, at nang dahil sa ginawa ni Elder Hyoyo ay sa wakas ay tumubo na ulit ang naputol nitong kamay, at parang demonyo itong tumatawa ng malakas habang sinasabi na gagamitin niya ang lahat ng mga shadow hand na ito para mas mapalakas niya pa ang kanyang buong katawan. Agaran naman na sinabihan ni Soso si Yuseong na gamitin na nila ang pagkakataon na ito para umatras muna, kaya mabilis na umatras ang grupo ni Yuseong habang ang mga shadow hand naman ay isa-isang pinapatay ni Elder Hyoyo. Ginamit ng mga taga-Shadow Hand ang kanilang formation na kung tawagin ay ang Shadow Hand Senate Guard 5th Art Shadow Net of Iron Chains Formation, at sabay-sabay ang mga ito na sumugod at tinarak ang lahat ng kanilang mga sandata sa katawan ni Elder Hyoyo. Gayunpaman ay napapatawa lang ng malakas si Elder Hyoyo dito, hanggang sa ginamit na nito ang teknik na Essence Drain Dark Palms, kung saan ay isa-isa nitong hinihigop ang lakas ng mga Shadow Hand na mahawakan nito, at dahil sa paghigop ni Elder Hyoyo sa mga lakas ng mga taga-Shadow Hand ay agaran ng unti-unting gumagaling ang sugat na natamo nito sa katawan. Hindi na lang makapaniwala ang iba pang mga taga-Shadow Hand na nakakasaksi sa mga nangyari kaya natatakot na lang ang mga ito sapagkat wala man lang sa mga pag-atake nila ang umubra at hindi sila makapaniwala kung imposible ba talagang mangyari ito. Sinabi ni Elder Hyoyo na nag-uumpisa na niyang maramdaman ang kabusugan dahil sa dami ng kanyang mga hinigop na lakas. Sabi nga nila, masama sa kalusugan ang labis na pagkain ng sobra-sobra, kaya mas maigi na tumigil na muna siya sa paghigop at patayin na lang ang iba pang natitirang mga basurang Shadow Hand. Kaya nagpakawala ng malakas na pag-atake si Elder Hyoyo at ginamit nito ang teknik na Turning Fate of the Demon, kung saan ay sabay-sabay na nabutas ang iba't ibang parte ng katawan ng mga Shadow Hand na tinamaan ng pag-atake na ito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong at napapatanong na lang ito kung anong klaseng estilo ng pakikipaglaban ang ginagawa ni Elder Hyoyo. Ayon naman kay Bongde Ala na ito ay isang estilo na atake na pabaya na pwedeng-pwede gawin ni Elder Hyoyo sapagkat kahit pabaya na pag-atake ang gawin nito ay kaya naman nito mapagaling ang pinsala na matatamo nito hanggat may nahahawakan nitong mga tao. Ang estilong pakikipaglaban na ito ay masyadong bayolente at mahirap kaharapin. Hindi naman makapaniwala si Yuseong sa mga narinig niya galing kay Bongde Ala.
Para sa kanya na hindi ito kapanipaniwala, kung ganoon ay nakikipaglaban lang si Elder Hyohyo na bara-bara at walang pag-iingat at kahit ganoon ay napapagaling naman nito ang mga pinsala na makukuha nito sa walang ingat na pakikipaglaban kung kailan man ito gustong gawin kaya walang pakialam ito kahit pa delikado ang mga pag-atake nito ng walang ingat. Naiinis na lang si Yoseong sa mga nangyayari, sa isip-isip nito na paano naman nila kakalabanin ng ganitong klaseng halimaw, at kung si Master Honjin at si Chancellor Bongnam ba ay okay lang ngayon, at kung ito ba ang dahilan kung bakit ang bastardong monghe na ito ay sobrang yabang at kampante sapagkat alam niya na may isang halimaw na kakampi ito, napapangiti lang ang monghe habang tinitignan si Yoseong na nakatingin sa kanya. Sinabi naman ni Bong Deola na kahit ganun pa man ay ang teknik ni Elder Hyoyo ay may kapintasan parent, ang teknik nitong essence drain ay kayang nakawin ang inner ki ng taong mahahawakan nito, ngunit sa pamamagitan ng paggawa nito, inaalis din nito ang katangian ng ki, nagtataka na napapatanong naman si Soso kung paano naman naging kapintasan yun, ayon naman kay Bong Deola na siya na may laso na katangian ng ki, napagtanto niya ito nang inatake sila kanina ni Elder Hyoyo at hamarang siya para di mahawakan si Jium Namgang, ginawa ni Elder Hyoyo ang lahat para hindi higupin ng kanyang inner ki, ang ibig sabihin lang nito na siya ay magiging kalasag ng lahat at haarang sa pagtatangka na lapitan sila ni Elder Hyoyo para mapigilan nila ang patuloy na pagpapagaling ng pinsala na natatamo nito. Sinabi naman ni Jium Namgang na kung ganoon ay sumugal si Bong Deola at tinaya nito ang sarili nitong buhay para lamang tulungan siya. Humuhingi siya na pasensya kay Bong Deola sa paglalagay dito sa ganoon na sitwasyon. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya at nabigla sapagkat ang hitsura na gamit nito ay kakilala niya. Ngunit ngayon ay magiging iba na sa pagkakataon na ito, lalabanan niya ang halimaw na ito ng buong lakas niya. Aminado siyang malakas ito ngunit hindi ito kasing sobrang lakas ng nakalaban nila ng mga mananakop lalo na si Mamoru Miyamoto, kaya iiwan na sa kanya ang responsibilidad sa pag-atake. Sinang-ayon na naman ito ni Bong Deola, napatigil naman si Yoseong at Soso nang makita ang ginagawa at sinabi ni Jium Namgang at Bong Deola, hanggang sa nagkasundo na din ang mga ito sa mga dapat naman nilang gawin. Kaya nagpatuloy na si Yoseong sa paglalakad paakyat papunta sa kinaroroonan ng monghe, subalit agara naman na may sumusugod na mga taga-shadow hand na papunta sa kanya at sinasabihan si Yoseong na tumigil sapagkat hindi nila hahayaan na makalapit si Yoseong sa monghe, ngunit di man lang nabahala si Yoseong dito at agara nang nilabas ang kanyang aura, at habang nakatingin sa monghe ay sinabi ni Yoseong na kung anong kalokohan ang sinasabi ng monghe na nirvana o karma. Kung totoo ang mga ganoong bagay, sa palagay ko ay ang rason kaya pinabalik ako at nabuhay ulit bilang isang malaking karma para sa lahat ng mga bagay na nagawa ng bastardong monghe na ito, pati na rin sa bagay na gagawin pa nito sa hinaharap. Nagtataka naman ang monghe sa mga pinagsasabi ni Yoseong at nakikita niyang walang takot na patuloy na lumalapit pa din ito sa kanya, samantalang sabay-sabay na umaatake ang mga taga-shadow hand kay Yoseong. Habang hinaharang ang patuloy na pag-atake ng mga taga-shadow hand ay nakangiti na sinabi ni Yoseong na siguro ang lahat ng nangyari sa kanya noon at ang kanyang muling pagbalik sa nakaraan ay ang lahat ng ito ay para pigilan ng isang bastardong cult leader na tulad ng monghe na ang tingin nito sa sarili niya ay isang Diyos. Mabilis naman na sumugod si Soso na nanggaling sa likod ni Yoseong. Subalit bigla naman naghanda ang monghe at tinututok nito ang daliri niya papunta kala Yoseong, na bahala at nagtataka naman si Soso kung ano ang ginagawa ng monghe, hanggang sa direktang tamaan si Soso ng pag-atake ng monghe at sa sobrang bilis ng pag-atake na ito ay kahit si Yoseong ay nagulat dito. Kaya napapasigaw na lang ito ng pangalan ni Soso sa sobrang pag-aalala sapagkat napapasigaw na lang si Soso sa sakit sa direktang pagtama sa kanya ng pag-atake ng monghe. Mapang-asar naman na sinabi ng monghe na itong mga bagay na binibitawan mo na salita, nagsasalita ka na para kang bumalik mula sa hinaharap at nabuhay ulit, baka sinusubukan mong sabihin na nagsasalita ka para sa Buddha, na pinadala ka ng Buddha dito, isang walang talentong bata na lumaban sa lahat ng posibilidad na hanggang sa maging ganito kalakas, at kung hindi ka nagsisinungaling sa lahat ng mga sinabi mo sa pagkakabalik sa nakaraan, isa lang ang magiging conclusion, may sabi-sabi na may
mayroong talaan ng lahat ng kapalaran at karma. Naiinis naman na napapaisip na lang si Yuseong kung anong talaan ang sinasabi ng monghe na ito. Sinabi ng monghe na ang talaan na ito ay tinatawag na The Akashic Records. Kung ang ibig sabihin lang ba na nakita na ni Yuseong ang talaan na ito, nakatumbas na parang nakita na nito ang mundo.